Hello guys, good morning. And today is February 9. Time check guys, 12:14 na. Kanina pa naman ako gising pero ngayon lang ako bumangon kasi tinatamad akong bumangon. So February 9 na ngayon guys. Ang ating weather today is minus 19. Feels like minus 25 guys. Ayan. So, sunny. Maaraw naman sa labas, pero malamig. And mag-aayos na ako guys for today. Pero bago ako mag-ayos guys, magsasalang muna rin ako ng labahin kasi off ko rin today. Happy Sunday guys! Guys, magsasalang muna ako ng labahin itong aking mga damit. And meron na ako 150. Nakalimutan ko pa pala magpapalit ng mga coins sa store namin. Buti na lang meron pa akong natitira dito. So, sana sa pagpasok ko maalala ko makapagpalit ako para may magamit ako sa paglalaba. But anyway, bababa lang ako guys. I think wala naman naglalabas sa papatin. So, konting naman si Apa. Gabi-gabi na lang guys, laging may mga konting snow. So may konting snow si Apa na naman. So walang naglalaba guys. So makakapaglaba ako. Ito guys yung coin operated na may papakita ko pala sa inyo. So ganyan na yung setup niyan. And dito ilalagay yung Looney. 150 yung ano niya yan, 150. Ayan. Itong aming labahan, wala, parang lumang model na to. Wala siyang pinakalagayan ng mga detergent, ng mga downy, mga ganun. So lahat dito mo lang ilalagay diretso sa loob. Ang dumi ng washing machine. Ito yung mahirap kapag shared laundry kayo sa apartment kasi tingnan nyo, may mga naiiwan na dumi. Kaya yung mga damit na nilalaban mo, dumidikit din yung dumi. So yun. So ito yung sabon ko guys, Tide Pods. Pwede rin gumamit kayo ng liquid, pero kayo nasa inyo. Pero lahat ilalagay dito guys. Tapos guys, nilagay ko na yung dalawang ganito. Nasa sa inyo yan kung gaano karami ilalagay. So nandiyan na yan. Tapos close nyo lang. Tapos ano nyo lang yung settings na gusto nyo. Then kung gusto nyo lang i-start, ipupush nyo lang to guys. So ganun lang yung pag-setup guys sa coin operated na washer. Pero depende pa rin yun guys kasi iba-iba naman yung klase ng mga washer dito. And yung sa amin dito is sobrang luma na. Old model na siya ng washer. But anyway guys, mag-prepare na ako ng pagkain ko. Siguro, actually hindi pa ako gutom na gutom kasi ang dami kong kinain kagabi din. So mag-waffle na lang. Ito na lang natitira kong waffle guys. Waffle, bacon, and egg muna na lang yung iba-breakfast ko. Tapos hot chocolate. And ipuput away ko lang din itong mga dishes na aking nugasan kagabi. Sobrang dami na rin. So yun guys, tapos na ako mag-prepare ng aking brunch. Ito guys, dalawang waffle lang, tapos 2 eggs and bacon. And ito yung hot chocolate ko guys na may whipped topping. Sobrang sarap niyan. Kain tayo guys!
A few moments later. So dito naman guys sa dryer, ganito lang yung mga setup niya. Tapos open mo lang. Hindi ko na bahala kung ilang minutes mo siya. Yan. Sa akin gagawin kong 1 hour and 15 minutes na dry. Pagka-dry niya. Tapos ito nilagay ko dryer sheets guys. Since wala kang lagay ng mga downy. So yun guys, pag nalagay mo na, set mo lang dito mga to, pero okay na sa akin yan. And then start. Ayan guys, ganun ang paggawa dito sa may dryer. Guys, mag-hair oiling muna ako. Since naghihintay pa rin naman ako ng labahin ko guys. So, and alam niyo naman guys, every off ko, nag-hair oiling ako. So, sana ma-recover tong buhok ko. Pero in fairness guys, medyo parang feeling ko na bubuhayan ulit tong buhok ko. Sobrang lambot niya. Dati hirap, parang ang freezing niya as in buhaghag. And ang hirap niya suklayin. Pero ngayon, na every week consistent na ako nag-hair oiling. Nakikita ko yung difference niya sa dati kong buhok. Ngayon, ang sarap niyang isuklay. Sobrang smooth as in guys. Iba talaga nagagawa pag consistent ka. And I'm hoping na sana sa skincare ko din, maging consistent din ako. Kasi syempre, minsan pag alam niyo guys, pag tamad ka na or pagod ka na sa work, minsan hindi ka nakakapag hair skincare I mean. So ang ginagawa ko na lang, nag-wash na lang ako ng face sa gabi, tapos hindi na ako nakapag-skincare kapag pagod na ako at wala na akong ganang maggawa nun. So pero sana magawa ko rin every night na mag-consistent ako sa pag-skincare. Kasi katulad nga nitong hair oiling na ginagawa ko every week, nakikita ko yung ano niya, yung pagbabago sa buhok ko. And sana matanggal din yung yung paglalagas. Kasi ang dami kong maglagas ng buhok guys. And I think sabi nila normal lang daw yun, lalo na pag pag ganito ginagawa kong hair oiling. Kasi tinatanggal niya yung mga buhok na parang patay na siguro, parang ganun. Tapos bagong buhok naman yung darating, I mean tutubo. Ayun guys, maaga pa naman, mag-aalas 2 pa lang. And sabi ko nga sa inyo, wala naman akong pasok. Nag-edit lang din ako ng vlogs guys habang mag-iintay ako ng labahin ko. Then mamaya mag-iisip ako guys kung ano yung kakainin ko or lulutuin ko, kasi wala akong lutong ulam. So mag-iisip din ako kung anong lulutuin ko. Ayun guys, so sobrang smooth, promise. Enjoy ako. Ang di pa lang nagagawa guys, yung hair mask. Kasi meron akong pang hair mask, which is dapat ginagawa ko rin ata siya every week. Pero mostly, ang ginagawa ko nga is hair oiling. Ayan guys. A few inches later. Guys, tapos na yung nilalaban ko and natupi ko na rin siya guys. Ayan na guys siya. So, lalagay ko na lang siya dun sa aking cabinet. And hanggang ngayon wala pa rin ako naiisip na lutuin guys. Oh no! So, hindi ko alam kung kakainin ko. So, maaga pa naman, alas 3 pa lang. So guys, time check. It's 4:04 na guys, and isang oras na lang and babanlawan ko na tong hair oiling ko. And ang ginagawa ko ngayon guys is nag-edit ako ng vlog. And habang nag-edit ako ng vlog, nakita ko may isang comment sa isa kong mga video. So ang comment niya guys is ito guys.
Looking forward sa vlog mo lagi, nare-relax ako. Planning to move to Canada din kasi this year, so feeling ko makaka-relate ako sa'yo, haha. And nag-reply din naman ako guys, ang sabi ko is yun nga, may maraming salamat po sa pag-watch, I'll do my best po to upload every week, and good luck po sa plano to move here in Canada. So, nakakatuwa lang guys na nakaka-receive ako ng mga ganitong comment. And sobrang na-appreciate ko yan guys. Thank you so much. And nakaka-motivate yan sa akin para gumawa ng another content or mag-vlog ako every day or mag-upload ako ng vlog every week. So, I'll try my best guys kasi syempre mayroon din naman akong ibang ginagawa, hindi lang yung itong pag-vlog ko, but I'll try my best. And naalala ko rin guys nung same sa situation na comment niya sa akin na parang bago ako pumunta rito sa Canada guys, super nood din ako ng mga vlogs ng mga Pilipino here in Canada. Super watch din ako noon. Kahit hindi pa ako na-aprobahan noon, nagpa-process pa lang ako ng papers, nagwa-watch na ako. Syempre para at least i-ready ko yung sarili ko sa bansa na pupuntahan ko, which is itong Canada nga. And this is my first time working abroad din, kaya sobrang super search din ako kung anong pamumuhay dito. And yun yung magandang bagay guys na gawin natin kung pupunta tayo sa isang lugar, para at least hindi tayo parang walang kaalam-alam sa nangyayari. And tinatry ko rin siyang gawin guys para ma-inspire din yung mga Pilipino na gustong pumunta rito sa Canada. Hindi ko kayo i-discourage guys, i-encourage ko kayo na kung saan nyo gustong pumuntang bansa, go lang. At kung sa tingin nyo is makakabuti para sa inyo yun, sa future nyo, go lang guys. And lahat ng mga bagay na simula o nag-i-start pa lang is mahirap, and yun yung mga challenges pa lang sa atin. Kung sa tingin nyo na lumipat kayo sa bansa na pinuntahan nyo, pumunta kayo sa bansa na gusto nyo, nahirapan agad kayo, that's okay guys. That's part of your journey. Sa umpisa, mahirap lang. Sa umpisa, maraming challenges. But it's okay. After ilang buwan, ilang taon, magiging okay ka na rin guys. Kaya kung may mga plano kayong mag-abroad, i-push nyo lang yan, ituloy nyo lang yan. Thank you sa nag-comment sa akin, and sobrang na-appreciate ko yon. And i-share ko lang din sa inyo guys yung mga moment na dumating ako rito sa Canada. 2020 ako dumating dito sa Canada, yung mga culture shock na sinasabi nila na ibang-iba sa atin sa Pilipinas, the way na pamumuhay nila dito sa Canada. First guys, sa trabaho, sa workplace, sa Pilipinas kasi 'di ba, mahilig tayong mag-mom and sir. Pero dito sa Canada, hindi ko alam sa ibang lugar guys. This is my based on my experience lang. Hindi kami nagsasabi ng mga mom and sir sa mga aming manager, sa mga boss namin, or even sa mga customer namin. Tinatawag namin sila by their name, by calling their name. So walang mom sir dito, walang kuya ate dito, walang miss or mister dito. Mas tinatawag namin sila sa kanilang pangalan. Dati nung unang araw na nagtatrabaho ko, yung mga manager ko, tinatawag ko pa silang ma'am sir. Hanggang sa nakasanayan ko na rin na hindi na sila tawagin na ma'am sir. Tinatawag ko na lang sila by their name. Meron kasi akong one time guys na customer, and tinawag ko siyang sir, and bigla siya nagsabi na parang, am I too old? Parang ganun, hindi ko alam kung ganun ba yung thinking na parang feeling nila ang tanda-tanda nila kapag tinawag mo silang ma'am sir. So mas prefer nilang tawagin silang by calling their name. Kaya yung mga regular guests namin, mas na-appreciate nila yung kapag sinasabi mo yung pangalan nila, and mas lalo rin nilang na-appreciate kapag alam mo na yung mga regular orders nila everyday. And also guys, walang age discrimination dito. Wow. Kasi kahit na matanda ka na, kung kaya mo pa magtrabaho, i-hire ka nila rito. So may mga katrabaho din ako sa teams na mga parang nasa 50s, 60s na, nakakapagtrabaho pa sila. So which is yung maganda guys, kasi sa Pilipinas 'di ba parang hindi naman ata may age limit kapag nag-a-apply ka ng trabaho. Pero ngayon, sa panahon ngayon, 2025, parang meron na rin nag-iba na nag-hire na mga matatanda, pero hindi lahat. So yun yung pinagkaiba natin sa Pilipinas dito sa Canada. Walang age discrimination.
And isa din sa magandang bagay na gusto ko dito guys is yung may work-life balance na kapag sa trabaho ka lang, and pag nasa bahay ka na, hindi mo na aasikasuhin yung trabaho, as in walang ganong klase compare sa Pilipinas na kahit nasa bahay ka pa guys, nagtatrabaho ka pa rin. Kunyari may position ka, manager ka, supervisor, tatawagan ka pa rin ng boss mo para ipasend yung mga ganitong documents, mga ganitong kailangan na trabaho na tapusin. Dito guys hindi, pag tapos na yung trabaho mo, tapos na, umuwi ka na. Minsan nga guys, kapag may ginagawa pa ako tapos out na ako, sinasabi sa akin ng mga puti, umuwi ka na, hindi ka nila babayaran dyan. Ganun guys, hindi nila tinotolerate na parang mag-extend ka pa na mag-extend. Papauwiin ka talaga nila. Ayaw nilang nag-extend ka kahit na may ginagawa ka pa, and sila na magtatapos ng trabaho mo or yung mga gusto mo pang gawin sa workplace mo. And isa rin ito sa magandang bagay guys, kasi hindi mahirap ditong, hindi ko alam kung maganda ba siya or hindi, pero let's see na hindi mahirap dito mag-call in or umabsent guys. As in, pag tumawag ka, sabihin mo lang masama pakiramdam mo, and yun lang, hindi ka na okay na yun sa kanila, wala nang problema yun. Hindi mo na kailangan mag-send ng mga medical certificate compare sa Pilipinas, di ba? Pag umabsent ka, kailangan mo ng medical certificate. So dito guys, pag umabsent ka, nag-call in ka, okay na yun, okay, magpahinga ka na lang. And mostly pag may mga ganyan guys na para mag-extend kasi may umabsent, yung mga puti hindi nila gusto yun, hindi sila pumapayag. Kaya kami mga Pilipino mostly kumukuha ng mga shift, which is better kasi bayad yun, double pay, not double pay, bayad yun. Pero nung tumagal-tagal guys, na-realize ko hindi rin maganda kumuha ng maraming trabaho, kasi nagiging rin siya ng part ng tax mo. Kunyari mag-overtime ako, wala rin, minsan napupunta rin siya sa tax. So parang hindi rin siya maganda magtrabaho. Kaya minsan hindi na ako kumukuha ng shift kasi nga wala, napupunta rin din sa tax. And isa dito sa maganda guys, sa mga sa payment guys, nang dumating ako rito ng 2020, sobrang na-amaze ako kasi yung mga nila transaction is cashless na, puro tap na lang ng mga cellphone, yung Apple Pay or yung card itatap na lang. Compare sa Pilipinas, diba, sinaswipe pa natin or ini-insert pa natin yung card sa terminal, kasi ilalagay pa natin yung mga pin code natin. And dito guys, tap na lang, ang bilis ng transaction, and mostly yung mga transaction dito is cashless na. Yung gumagamit na lang ng mga cash guys, yung mga matatanda, yung mga hindi techy. And dun ako na-amaze, kaya sabi ko sana sa Pilipinas, hindi ko alam guys, sa Pilipinas ba cashless na rin, or mostly lahat ba ng transaction nagtinatap na rin, or activate na ba dyan yung Apple Pay na ginagawa dito sa Canada. Let me know guys kung meron na ring Apple Pay dyan. Kapag summer din guys, sobrang late na ng araw dito. I mean, ang 9 PM na guys, yung araw dito is sobrang taas pa rin kapag summer. Pero kapag winter naman, alas 4 or alas 5, sobrang dilim na sa daan. Yun yung dun ka magugulat dito, kasi sa atin sa Pilipinas 5 AM, 6 PM palubog na yung araw. Dito 9 AM, sabi ko, oh my god, 9 AM may araw, 9 PM, sorry guys, 9 PM may araw pa rin. And sobrang makakagala ka pa rin nun kasi nga maaraw sa labas, hindi siya madilim. Good thing din guys, yung lahat ng mga establishment dito and yung mga transportation, mga PW friendly. Lahat dito guys, sobrang ganda. Lalo na kung isa kang PWD, kasi may mga rampahan yung mga transportation, yung mga establishment, very PW friendly dito guys. And yung mga bus stop dito guys, may sarili silang designated stop. Hindi ka basta-basta magpapara sa kasi diba sa Pilipinas magpapara para kung kahit saan mo gusto. Dito guys, may mga designated stop na pwede mag-loading and unloading sa mga pasahero. And sobrang masunurin nila sa batas guys, as in lalo na sa daan. Compare sa Philippines, alam naman natin kung siguro feeling ko pag magdadrive ako sa Pilipinas, sobrang matatakot ako kasi nga
ibang level ang pagdadrive doon. Walang sinusunod-sunod doon. Go. As in, walang mga stop sign, walang yield sign. Bahala ka, basta sundin. Dito guys, ibang level dito. Masunurin yung mga tao dito pagdating sa traffic rules. And sobrang bait din nila guys. Sobrang mapagbigay sila sa pedestrian. Kasi once na alam nilang may tatawid guys, kahit na medyo malayo ka pa, mag-i-stop talaga sila guys. Sobrang bait nila sa mga pedestrian. Hindi ka nila ikakat na parang sila muna mauna. Compare sa Pilipinas, alam natin guys yan, kapag may pedestrian, walang pakialam yung mga drivers, magtutuloy-tuloy pa rin yan. Kaya sobrang maayos yung sistema dito pagdating sa daan guys, sa pagdating sa traffic rules. Kaya siguro pag umuwi ako ng Pilipinas, magdadrive ako, parang feeling ko matatakot ako. Kasi ibang level ng driving sa atin sa Pilipinas compared dito sa Canada. Tapos sa mga grocerya naman guys, walang bagger dito. Sobrang ikaw yung magbabag ng mga pinamili mo and bring your own eco bag. Walang mga plastic dito. Kaya siguro yung ibang mga foreigner pag pumupunta sa Pilipinas tapos mamimili sila, nagugulat din siguro sila na may mga bagger na may magbabag ng mga grocerya nila. And sa mga fast food din guys, parang self-service din dito. Kailangan mong ikaw din maglinis ng kinainan mo compare sa atin sa Pilipinas. Diba sa atin sa Pilipinas may mga naglilinis ng table pagkatapos natin kumain. So dito hindi. Pagkatapos mo kumain sa mga fast food, itapon mo yan sa tamang basurahan, ikaw yung maglilinis. Isa din guys, wala mga kanin dito sa mga fast food. Naalala ko nung pumunta ako sa KFC, siguro mga second day ko na dito sa Canada. Syempre wala pa ako mga gamit noon. So rice cooker pa lang, wala pa akong lutuan. So ang bala ko, kung bumili na lang ako ng pagkain sa KFC, na-realize ko, nga pala, walang mga kanin dito. So ang ginawa ko na lang is bumili na lang ako ng chicken, then umuwi ako ng bahay, then doon ako nagsaing para makakain lang ng kanin. So lahat dito wala. May mga Asian store dito din, pero pag sa mga fast food talaga, walang mga kanin-kanin. Mga mall din guys dito, kapag weekend or mga Sunday or holidays, maaga sila nagsasarado or close sila mismo during holidays. Kasi nung tinanong ko yung kawork ko na puti, sinabi nila sa akin na parang mas priority daw nila dito yung mga family day, yung bonding, gustong umuwi ng bahay para mag-bonding ng family. Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, pag holiday or weekends, mas nag-extend pa yung mga mall hours para alam naman natin, mas ang bonding natin is pumupunta tayo sa mall. Dito guys, hindi. Mas gusto nilang mag-close na maaga and umuwi ka sa bahay mo para i-bonding mo yung family mo, even yung friends mo din. Ganun guys, maaga mag-close ng Sunday or holiday rito. And yung mga binibili mo dito guys, wala pang taxes yun. So for example, bumili ako ng ganitong candy, $1, and pag mag-checkout ako, dun pa lang nila ilalagay yung tax na binili mo. So kung $1 yung nakalagay sa shelf, sa checkout mo guys, 1 point something. Ganun yung proseso dito. Sa atin sa Pilipinas naman, di ba guys, kung magbabudget ka talaga, lahat ng mga presyo na nakikita mo sa shelves, and yun na yun mismo, yun na yung pinaka-exact price kasi included na dun yung mga taxes. Dito hindi guys. So kung bumili ka naman ng mga worth $150, sa checkout mo, expect mo siguro mga 160 yan or 170 kasi dun pa lang ilalagay yung mga taxes. And sa mga bangko naman guys, hindi ganun kahirap mag-open dito as long na meron kang work permit or something na may status ka dito guys. I-present mo lang yung passport or driver's license mo. Ayun. Compare sa Pilipinas na ang daming hinihinging valid IDs, ang daming paperworks na pipirmahan or isa-sign. So, and ang nakakatawa dito guys sa cheque, na sobrang na-amaze din ako. Kasi diba sa Pilipinas, kapag ipapa-encash mo yung cheque, kailangan mo pumunta sa branch para ipa-encash yun. Dito guys, kapag na-receive mo yung cheque, pipicturan mo lang, i-scan mo lang ng mobile app mo kung ano mang klaseng bangko meron ka, i-scan mo lang siya, tapos ibabalidate na ng mobile app mo yun.
then automatic nang made-direct deposit na yun sa account mo. Sobrang dali guys, as in. Hindi na kailangan hingan ka ng maraming valid IDs para lang ma-encash yung check na meron ka. Is gamitin mo lang cellphone mo, iscan mo lang through your mobile app, then that's it guys, made-direct deposit na. Sobrang dali na. And pagdating naman guys sa mga Canadian, sobrang babait nila. Ako na magsasabi sa inyo, sobrang babait nila. Hindi ko lalahatin kasi syempre yung iba dyan nakaka-encounter din ng mga rude na puti. So, pero sasabihin ko overall sobrang babait nila guys. And sobrang mahaba yung patience nila. Hindi sila sobrang demanding compare sa atin sa Pilipinas na parang, lalo na kung ikaw nagtatrabaho sa fast food guys, sobrang magka-problema ka lang. Sa atin, diba sa atin sa Pilipinas, parang naghahanap agad ng manager, nagagalit agad, sumisigaw agad, nagumagawa agad ng eksena. Dito guys, sobrang babait nila, sobrang mapasensya nila. Mag-sorry ka lang, syempre. Tapos nagigets na nila yun, alam naman na nila yun, sobrang maunawain nila. And wala akong na-experience na parang discrimination dito guys, very open sila, especially to my community na LGBT. Kaya nakakatuwa guys, sobrang babait nila. Masasabi ko na sila isa sa mga mababait na katrabaho. Hindi ka nila guys i-judge the way you look. Hindi ka nila i-judge the way you speak. Hindi ka nila i-judge the way kung paano ka manamit. And iilan lang yan guys sa mga na-experience ko. Masasabi kong culture shock nung lumipat ako dito sa Canada. And I'm pretty sure na mas marami pa din na pwedeng i-share sa inyo yung ibang mga Pilipino na nanirahan dito sa Canada. So, kung ikaw guys ay isang Pilipino na nandito sa Canada, just let me know or comment nyo guys sa comment section kung ano pa yung mga culture shock nung dumating kayo dito sa Canada. Para din sa mga katulad na nag-comment sa akin na looking forward siya na mag-move dito sa Canada, at least meron silang mga parang idea kung ano yung buhay dito sa Canada. And dun sa nag-comment sa akin sa YouTube channel, thank you, sobrang na-appreciate ko yan. And I'll try my best na mag-upload every week ng mga vlog ko dito sa Canada. And sobrang natutuwa ako kasi ganyan na ganyan din ako guys. Sobra, nung bago ako pumunta rito sa Canada, sobrang search and sobrang nood din ako ng mga vlogs about dito sa buhay sa Canada. A few moments later. Guys, maglilinis lang ako dito sa bahay. Magwawalis and mop lang ako. And nakapaglaba din ako ng mga basahan. So, ngayon, magwawalis mop ako dito guys sa floor. A few inches later. Guys, tapos na ako maglinis. Nice! Walis mop lang naman yung ginawa ko. And hindi naman sobrang dumi niya kasi na-maintain ko naman yung linis nitong apartment. And mostly puro buhok nga lang yung mga nawalis at naman ko. So papatuyuin ko lang guys yan. And ito guys, tapos na tong hair oiling ko. Maliligo na ako para mabanlawan ko na tong aking hair oiling. Then after that guys, hindi pa rin ako makapag-isip. Undecided pa rin ako kung ano yung lulutuin ko for my dinner. So, mamaya na lang kasi maaga pa naman. It's like 5:30 pa lang naman ng hapon. Guys, tapos na ako maligo and pinapatuyo ko na ng buhok ko. Time check, it's 6:15 na guys. So, naisipan ko guys, yung niluto ko na chicken wings na tira, yun na lang pala kakainin ko. Since hindi man ako, actually hindi talaga ako gutom ngayon. So baka mag chicken wings ulit ako, tapos kanin, tapos baka gumawa ulit ako ng putin. Same ng pagkain ko kahapon. So baka bukas na lang ako bumili. And nag-i-snow na naman guys ulit sa labas. So tingnan guys. Oh, no! Si Apa, ayan. So nag-i-snow na naman. So gabi-gabi guys, lagi nag-i-snow dito. Hindi ganun kalakas pero kapag ilang oras na nag-i-snow na ganyan,
kumakapal. So, bukas try kong i-shovel, tanggalin yung mga snow kay Apa. So, maya-maya na ako kakain guys kasi masyado pa namang maaga. 6:15, 6:16 pa lang naman. Siguro mga 8 na lang ako kakain. Guys, kakain na ako and yung pagkain ko today is same lang din kahapon. And wala ako talagang maisip na lulutuin. Siguro tomorrow na lang ako magluluto since off pa rin naman ako tomorrow. And here's my food guys. Itong hot chicken wings, kanin. Tapos meron lang akong dip ng mayonnaise para sa chicken wings ko guys. Then itong favorite kong putin. Ayan guys. Itong putin guys, hindi ako magsasawang kainin yan araw-araw. Bigyan mo ako niyan. And gusto ko nga siyang i-level up na tong putin na ginagawa ko. Parang gusto ko lagyan ng mga pulled pork, ng bacon. Kung ano pa, titignan ko sa website kung ano mga pwedeng ilagay pa dyan sa putin para mas sumarap. But anyway guys, tatapusin ko na tong vlog and thank you for watching. Thank you. Don't forget to like and share and comment. And kung hindi pa kayo subscriber sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Bye guys! Thank you!